Isa na namang rakrakang banda ang tatalakayin natin ngayon mga repa, na talagang masasabing tumatak sa marami. Dahil intro pa lang ng gitara sa kanilang kanta, alam na alam mo na kung sino ito. Yan ay ang Guns N' Roses, na isa sa itinuturing na greatest of all time sa rock music. Pero bakit nga ba sila itinuring na pinakamapanganib na banda sa kasaysayan? Ang bandang ito ay nakilala sa kanilang mga kanta, kaya ng Welcome to the Jungle, Paradise City, Night Train, November Rain, at ang pinakamalupit na Sweet Child O' Mine. Sa video na ito ay ikikwento ko sa inyo kung paano nagsimulang mabuo ang kanilang banda. Nakalakip din dito kung bakit nag-alisan ang kanilang mga naging member. Asa na nga ba ang Guns N' Roses? Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Taong 1978 ay nang magkakilala si Michael Colletti o Steven Adler at si Soul Hudson, na mas kilala nga natin sa tawag ni Slash. Pinalayas kasi noon ng kanyang ina si Steven dahil nga sakit ito sa ulo ng kanyang pamilya. Kaya naman dun siya pinatira sa bahay ng kanyang lola sa Hollywood, California upang malayo sa kanyang mga barkada. Pero sa kalaunan ay nagkakilala naman sila nang noon ay isang BMX rider champion, yan nga si Slash. Hindi naman nakapagtatakang naging malapit kaagad ang dalawang ito sa isa't isa dahil pareha sila ng sitwasyon na kinakaharap sa buhay. Pareho kasing hiwalay ang kanilang mga ama't ina, kaya naman kulang sila sa kalinga at patnubay ng mga magulang, na naging daan naman kaya ang mga ito ay napabayaan ng kanilang pag-aaral at maagang nalulong sa masamang bisyo. Pero ang mas lalo pang nagpalalim sa pagkakaibigan lang dalawa ay ang musika. Nagsimula ang lahat ng ito nang inimbitahan ni Steven Adler si Slash sa kanyang tinitirhang bahay upang ipakita ang kanyang electric guitar at guitar amp. Pero ang isa sa gumising sa kamalayan ni Slash na magkaroon ng interes sa musika ay nang ipinadinig sa kanya ni Adler ang tugtugan ng bandang Aerosmith. Pagkatapos nito ay nagsimula ng mag-aral si Slash kung paano tumugtog ng bass guitar. At sa di kalaunan ay nagbuo sila ng banda noong 1979. Si Steven Adler sa gitara at si Slash Hudson naman sa bass guitar kasama ang ibang miyembro. Subalit hindi naman ito naging maayos dahil nga kulang pa sila sa kaalaman at isa pa ay sobrang bata pa sila noong mga panahon na yon. Hindi nagtagal ay lumipat si Slash sa pag-aaral ng gitara matapos siyang umattend sa unang lesson nito kay Robert Wollin, na isang music teacher sa Fairfax Music School. Nagbago kasi bigla ang pananaw ni Slash nung ipinadinig sa kanya ng kanyang music teacher ang kantang Brown Sugar ng bandang The Rolling Stones. At sinabi nito sa kanyang sarili na ang pagiging leadista ang gusto niyang gawin. At dito na nga nag-apoy ang kagustuhan niyang matutong tumugtog ng gitara, na naging daan upang siya ay maging isa sa pinakamahusay na gitarista sa kasaysayan. Kaya nung magkitang muli sina Steven Adler at Slash ay nagdesisyon silang magbuo muli ng banda. Pero sa pagkakataong ito ay tinitiyak nila na mas magiging solido ang kanilang tugtugan. Nahanap na din kasi ni Steven kung saan siya nararapat. Yan nga ay ang pagiging drummer. Sila ay nangailangan ng bahista, kaya naman nagdikit sila ng ads upang makahanap. Dito na nga dumating si Michael Andrew McKagan, o mas kilala natin bilang si Duff McKagan. At dito ay binuo nila ang bandang Road Crew. Pero kahit anong galing nila sa pagtugtog ay wala pa ring nangyari. Dahil wala silang makuhang mahusay na bokalista. Kaya naman hindi naglaon, tinigil na lang nila ang kanilang pagbabanda. At sa kabilang dako naman sa Indiana ay nandoon ang magkaibigan na sina William Wiley, o mas kilala natin sa tawag na Axl Rose, kasama si Jeffrey Isabel, na mas kilala naman sa tawag na si Izzy Stradlin. Kapareho ng istorya ni Slash at Adler, ganon din ang dalawang ito, na bunga ng magulo at hiwalay na pamilya na pinag-cruise ang mga landas dahil sa musika.
Sina Axel at Izzy ay nagbuo ng banda na tinawag na Hollywood Rose. Sumama din dito sina Adler at Slash pero hindi nagtagal ay naghiwa-hiwalay din sila. Nakatira naman noon si Izzy Stradlin sa bahay ng gitarista ng bandang LA Guns na nagngangalang Tracy Guns at nagkataon naman na naghahanap ito ng bokalista para sa banda nito. Inirekomenda naman ni Izzy si Axl Rose at hindi nagtagal ay naging bokalista nga siya ng LA Guns. Subalit pagkatapos ng ilang buwan ay tinanggal din ng manager ng banda si Axl Rose dahil nag-away silang dalawa. Pero dahil nga magkakasama lang sila sa isang tirahan, ang mga member ng LA Guns ay nagdesisyon na sumama kay Axl Rose upang bumuo ng panibagong banda at tuluyan nang iniwan ang kanilang manager. Hindi na rin kasi nila pinakawalan si Axl Rose dahil noon pa man ay napakahusay na talaga nitong mag-perform. Idagdag mo pa ang napakalakas na karisma nito. Kaya sino ba naman ang aayaw sa isang Axl Rose? Kaagad namang tinawagan ni Axl ang kanyang kaibigan na si Izzy Stradlin upang maging gitarista ng grupo. At noong March 1985 ay nabuo na nga ang bandang Guns N' Roses na hango sa pangalan ng dati nilang banda na LA Guns at Hollywood Rose. Ang kanilang unang lineup, si Axl Rose sa vocals, si Tracy Guns at Izzy Stradlin sa gitara, si Olive H sa bass guitar at Rob Gardner sa drums. Pero hindi naman pala magiging solido ang samahan ng ibang member. Kaya naman sa mabilis na panahon ay nag-alisan din ang mga ito. Dahil pagkatapos lang ng ilang tugtog ng banda ay tinanggal nila si Ollie at dito ay pinalitan siya ni Duff McKagan. Nagsimula na silang gumawa ng kanilang extended play album. Kasama nga dito ang kantang Don't Cry. Pero napornada naman ang paglabas nito nang umalis sa grupo ang gitarista nilang si Tracy Guns dahil sa naging away nila ni Axl. Kaya naman tinawagan ni Axl Rose itong si Slash upang pumalit sa nabakanting pwesto ni Tracy Guns. Nasundan naman ito ng pag-alis ng drummer nila na si Rob Gardner at dito na nga pumasok si Steven Adler at dyan na nabuo ang original lineup ng Guns N' Roses. Base sa kwento ni Duff ay nang mabuo ang lineup nila sa unang tugtog pa lamang ay naramdaman na kaagad ng grupo ang bangis ng kanilang tugtugan at magandang chemistry ng bawat miyembro. Noong December 16, 1986 ay nilabas nila ang kanilang extended play album na pinamagatang Live at Like a Suicide sa ilalim ng record label na Uzi Records na naglalaman ng 4 na kanta. Yan ay ang Reckless Life, Move to the City, at ang cover song nila na Nice Boy na mula naman sa bandang Rose Tattoo, at Mama Kim na mula sa bandang Aerosmith. Pero walang nangyari sa album na ito dahil walang gustong sumuporta. Dahil nga noong mga panahon na yon ay wala pang sapat na materyales ang banda upang makabuo ng album. At isa pa, karamihan sa tugtog nila ay mga cover songs na mula sa mga sikat na banda. Dito mga lods ay nagsimula ng bumuo ang Guns N' Roses ng kanilang mga orihinal na kanta. Ilan na nga dyan ay ang Sweet Child of Mine na nabuo lamang sa loob ng kalahating oras. Yan ay nang ginaming ni Slash ang intro nito. Tapos ay narinig naman ni Axl Rose hanggang sa nilapatan nila ito ng liriko. At dahil sa pagsusumikap ng Guns N' Roses sa pamamagitan ng pagtugtog sa mga idinadaos na pre-concert ay unti-unti namang nakilala ang kanilang banda. At sa unang pagkakataon ay nakuha nila ang tiwala ng isang malaki-laking recording company. Yan na nga ang Geffen Records. At noong July 21, 1987 ay inilabas nila ang kanilang unang studio album na pinamagatang Appetite for Destruction. Ayon kay Steven Adler, ang nilalaman ng album na ito ay puro patungkol sa sex at droga, pati na rin ang mga kalokohan ng banda. Ilan nga sa mga nakapaloob dito na talagang hinangaan ay ang kantang Night Train, Welcome to the Jungle, Rocket Queen at Paradise City. Pero ang talagang humatak sa kanila patungo sa mainstream ay ang Sweet Child of Mine dahil sino ba naman ang hindi hahanga sa ganda ng guitar solo dito ni Slash. Kasama na din ang solidong tugtog ng buong banda. Kaya naman pagkatapos lamang ng halos isang taon, nakabenta na ito kaagad ng 250,000 kopya. At hindi nagtagal dahil sa isinasagawa nilang mga tour,
ay lalo pang lumakas ang kanilang album at naging number 1 sa mga chart. Kaya naman lalo pa itong naging mabenta dahil sa US pa lang ay nakabenta na ito ng 18 million copies. Pero kung susumahin ay tinatayang mahigit na 30 million copies ang naibenta nila sa buong mundo. Ito na rin ang itinuturing bilang best-selling album of all time sa US. Subalit sa kasagsagan ng kanilang concert sa Appetite of Destruction Tour, nawala naman sa eksena ang drummer nila na si Steven Adler dahil napinsala ang kamay nito dahil sa pakikipag-away. Nasundan pa iyan ng kanyang pagpapahinga nang siya ay mapasok sa rehab dahil nalulong na ito ng husto sa droga. Kaya naman ang nakakasama ng Guns N' Roses ay ang drummer ng Cinderella na si Fred Coury at ang drummer na si Don Henley ng bandang Eagles. Noon pa man ay maganda na talaga ang chemistry ng bandang ito. Bukod sa husay ng kanilang tugtugan, talagang mapapawaw ka sa kanilang pormahan. At malupit na galawan nila sa entablado. Samahan mo pa ng pagliyad ni Slash habang ito ay gumagawa ng mga guitar solo. Dumating nga sa punto nung hindi pa nakikilala ang Guns N' Roses ay naging opening act sila ng bandang Aerosmith para sa isang konsyerto nito sa North America. At noong mga oras na yon ay interviewin sana ng The Rolling Stone magazine ang Aerosmith upang magawa ng biography ang kanilang banda. Pero ang pinagkatapusan mas naging interesado ang nasabing magazine sa Guns N' Roses. Dahil lang mapanood nila ang grupo talagang humanga sila dito. Kaya sa huli, ang Guns N' Roses pa ang naging cover ng magazine. Sa madalit sabi, mas naungusan pa ng front act nila ang bandang Aerosmith. Taong 1988 ay nilabas ng grupo ang kanilang pangalawang album na GNR Lies. Nakapaloob dito ang kantang Patience na pumalo sa pang-4 sa US Billboard. Samantalang ang kanilang album naman ay pumalo sa pangalawa sa music chart at bumenta ito ng mahigit na 6 na milyong kopya. Subalit ang isa nilang kanta na may pamagat na 1 in a million ay marami naman ang nagalit dahil ang nilalaman nito ay pang-aalipusta sa kanilang mga kalahi. Noong 1987 naman ay nakulong ang bokalista nila ni si Axl Rose dahil sa pananakit niya sa 3 babaeng officer sa kanilang concert sa Atlanta. Pero ayon sa mga ito ay papatawarin lang nila si Axl Rose kung hihingi ito ng tawad sa kanila. Pero imbes na humingi ng tawad si Axl, nakatanggap pa sila dito ng mura. Ayon kay Axl Rose ay hindi siya natatakot na makulong dahil sanay na siya sa ganitong mga bagay. Saad pa niya nung kanyang kabataan 20 beses na siyang naaresto. At sa kaparehong taon din ay may sinuntok naman si Axl na isang taghanga dahil di umano'y tinawag siya nitong Bon Jovi. Idagdag nyo pa dyan ang mga problema na kinasangkutan ng banda na tungkol sa babae, mga riot at ang talamak na paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Madalas ding nagkakaroon ng mga gulo ang kanilang mga idinadaos na konsyerto. Isa na nga dyan sa naging concert nila sa Monster of Rock Festival noong 1988 na kung saan ay 2 kabataan ang nasawi matapos madaganan ang mga ito sa ginawang Islam dancing ng mga manonood. At dahil sa nangyari ay nabansagan ang Guns N' Roses bilang most dangerous band sa buong mundo. Muli namang nag-record ang grupo noong 1990 para sa bagong album. Pero ito na yung mga panahon na pinapaalis na ng mga miyembro ang drummer nila na si Steven Adler dahil nga sa talamak nitong paggamit ng droga. Pansamantala siyang nawala sa banda pero mabilis din naman itong nakabalik dahil pinapirma siya ng kontrata sa kondisyon na ititigil na nito ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang pagre-record sa kantang Civil War ay halos umulit ang banda ng mahigit 40 beses. Dahil hindi ito mapaluan ng ayos ni Steven Adler dahil sa sobrang sabog nito sa droga. Kaya naman sa kaparehong taon din noong July 10, 1990, sapilitan na itong tinanggal ng Guns N' Roses. Pumalit naman sa kanya ang drummer na si Matt Sorum. Nagdagdag na din ng isa pang member ang Guns N' Roses. Yan nga ang keyboardista na si Dizzy Reed. Pagkatapos nito ay nakapaglabas sila ng 2 album na pinamagatang Use Your Illusion 1 at Use Your Illusion 2. Ang mga album na ito ay muling nagbigay sa Guns N' Roses ng panibagong tagumpay dahil ang Use Your Illusion 1 ay naging top 2 sa US Billboard at mabilis na nakabenta ng tinatayang 700,000 copies sa loob lamang ng 5 araw. At noong mga oras na yon, ang Use Your Illusion 2 ay naging top 1 sa Billboard chart.
at nakabenta ng 800,000 copies sa loob lamang ng 3 araw. At alam nyo ba mga lods, ay tumagal ang album na ito sa US Billboard ng halos 100 weeks dahil ganun katindi ang naging pagyakap ng mga tagahanga sa kanilang mga inilabas na kanta. Ang kanila namang isinagawang tour o yung tinatawag nilang Use Your Illusion Tour ay tinuturing na pinakamahabang tour ng banda sa kasaysayan ng rock music dahil kung susumahin ay umabot na 182 concert ang kanilang naisagawa para sa tour na iyon. Pero hindi talaga naiwasan ng Guns N' Roses na hindi masangkot sa gulo dahil sa isa nilang concert ay nilundag at sinuntok ni Axl ang isang unauthorized photographer. Isinisi naman ito sa kanilang mga security guard. Pero dahil sa ginawa ni Axl na pag-walk out sa kanilang concert ay nagkagulo ang mga tao. Dahil nagwala ang mga galit na manunood, marami naman ang nasaktan at nasugatan dahil dito. Nakasuhan at muntik nang maaresto si Axl dahil sa kanyang ginawa. Pero dahil nga sila ay nasa kasagsagan ng kanilang tour, binigyan muna ito ng 2 taong probation at pinagmulta ng $50,000. Umalis naman ang gitarista nilang si Izzy Stradley noong 1991 dahil ayon sa kanya hindi na nito matiis ang ugali ni Axl Rose at ang isa pang dahilan ay gusto na niyang makaiwas sa ipinagbabawal na gamot at upang makaiwas ay kailangan na niyang lumayo sa kanyang mga kabanda na noon ay lulong na lulong din sa droga. Agad namang pumalit sa kanya si Gilby Clarke pero pagkatapos ng ilang tour nila sa Japan naaksidente naman ang kamay nito kaya naman pansamantalang bumalik si Izzy Stradley ng ilang linggo. Tumugtog din ang Guns N' Roses sa isinagawang tribute concert para sa pagpanaw ni Freddie Mercury. Nagsama din ang Metallica at Guns N' Roses sa isang concert na talagang dinumog ng napakaraming manonood. Nagkaroon naman ng alitan sina Axl Rose at ang bokalista ng Nirvana na si Kurt Cobain. Taong 1993 ay inilabas ng banda ang kanilang studio album na The Spaghetti Incident, ngunit wala namang sumikat ni isa sa mga kanta na nilalaman nito. Pero ganun pa man ay pumang-apat ang album na ito sa US Album Chart. Ngunit sa pagpasok ng taong 1994 ay hindi inirenew ni Axl Rose ang kontrata ni Gilby Clarke dahil ipinalit nito ang kaibigang si Paul Tobias. Hindi naman ito nagustuhan ni Slash. At hindi nagtagal ay umalis na rin si Slash sa Guns N' Roses noong October 15, 1996 at pinalitan siya ni Robin Pink noong 1997. Pagkatapos noon ay ibinalitang isinali na ni Axl Rose ang karapatan ng pangalan ng banda sa kanyang pangalan. Ayon kay Slash, nangyari ang lahat noong 1992 sa isa nilang concert. Nang tangkain ni Axl Rose na hindi umakyat sa stage gayong magsisimula na ang kanilang pagtatanghal. Para bang hino-stage niya ang buong banda at nagbantang hindi kakanta hanggat hindi pumipirma ang bawat miyembro na mapunta sa ilalim ng kanyang pangalan ang Guns N' Roses. Nagkaroon naman ng pagtatalo si Axl Rose at ang drummer nila na si Matt Sorum tungkol sa pagkuha nito kay Paul Tobias dahil talagang walang chemistry itong si Paul sa grupo. At hindi nagtagal ay tinanggal ni Axl si Matt Sorum. Umalis na rin ang Guns N' Roses itong si Duff McKagan dahil hindi na nito matagalan ang ugali nitong si Axl at ang isa pang dahilan ay kailangan na niyang mag-focus sa kanyang anak. Hindi na rin kasi gumagawa ng mga bagong kanta ang Guns N' Roses sa pagitan ng 1994 hanggang 1997. Pagkatapos noon ay nagpapalit-palit na ng member ang Guns N' Roses. Pero si Axl Rose pa rin ang nananatiling mukha ng kanilang banda. Taong 1998 ay nakapaglabas sila ng album na pinamagatang Chinese Democracy na pumalo sa pang-4 sa Billboard 200. Pero ganun pa man ay nagpatuloy pa rin ang Guns N' Roses sa kanilang mga tour at concert. At pagkatapos ng halos 2 dekada noong 2016, si Slash at Duff McKagan ay nagbalik sa Guns N' Roses. Sila ay nagdaos ng concert sa Troubadour sa California. Sa katunayan nga, ay nagkaroon sila ng concert dito sa Pilipinas noong November 11, 2018. At magpasa hanggang ngayon ay aktibo pa rin ang Guns N' Roses sa paggawa ng mga tour sa buong mundo.